Kabanata 1271. Natawa si Tanner, at bahagyang tumigas ang facial expression niya. Gayunman, wala siyang sinabing kapalit. Tumingin si Helios sa rider ng kabayo sa racecourse at sinabi, "Matagal na nating kilala ang isa't isa, at alam kong ikaw ay isang taong hindi susuko sa isang relasyon ng ganoon kadali. Kahit na hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ninyo," tila nag-aalala si Mr. Santiago sa kanyang anak. "Helios," ngumiti si Tanner, "mas mabuting huwag mo nang pakialaman ang tungkol sa amin ni Pearl." "Wala akong balak makialam," sagot ni Helios habang humihigop ng kanyang kape. "Pero heto ang ilang payo para sa iyo. Tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat." Natahimik si Tanner. Maya-maya pa, umalis na si Tanner. Tumingin si Helios sa kanyang figure at nahulog sa pagninilay. Samantala, sa Seoul, pinakiusapan ni Mr. Santiago si Helios na hikayatin si Tanner. Napatingin si Maisie kay Barbara. Nakaupo sa sofa, sinipsip ni Barbara ang kanyang tsaa at ngumiti. Pumunta siya sa mansion kanina at hiniling sa asawa ko na hikayatin si Tanner na tantana na ang kanyang anak. Pagkatapos niyang magsalita, inilagay niya ang tasa sa mesa at iniikot ang ulo niya para tingnan si Maisie. "Honestly, hindi ko alam kung bakit kailangang pahirapan siya ni Tanner ng ganito. Siya ang nag-abandona sa fiancé niya sa kasal at tumakbo palayo kasama ang kanyang lover." Nakuha ni Miss Santiago ang maikling dulo ng stick, at ngayon, sa kanya pa rin ito. Ibinaba ni Maisie ang ulo, diniin ng mahigpit ang kanyang mga labi, at hindi nagsalita ng anuman. Nalaman niya mula sa katulong ni Pearl ang dahilan ng paghihiganti ni Tanner sa kanya, ngunit ito ba ay talagang tungkol sa paghihiganti lamang? Matapos ang mahabang panahon, sinabi ni Maisie, "Pwede ka bang makakuha ng appointment kay Pearl para sa akin? Gusto ko siyang makita." Natigilan si Barbara. "Bakit? Pwede kang pumunta sa bahay niya kung gusto mo siyang makita." Napabuntong hininga si Maisie. "Baka ayaw niya akong makita kung didiretso ako sa bahay niya." "May nangyari ba sa pagitan ninyo ni Pearl?" tanong ni Barbara. May mga conflicts na kami sa nakaraan, at nasangkot ako sa insidente na iyon." Tumahimik sandali si Barbara bago tumungo. "I'll give it a try and see kung pwede ko siyang i-invite out." Pumunta si Tanner sa mansyon ng Santiago para sunduin si Pearl. Pagkasakay ni Pearl sa kotse niya ay agad na hinawakan ni Tanner ang leeg nito at hinayla ito papalapit. "Alam mo ba na nagpunta ang tatay mo para hanapin si Helios?" Natigilan si Pearl. Hinaplos niya ng mga daliri ang pisngi nito at nagpatuloy. "Gusto niya na bitawan kita." Napatawa siya, pero hindi nagtagal ang ngiti sa mukha niya. "Sa tingin mo ba possible?" Itinaas ni Pearl ang ulo para tumingin sa kanya, pero wala itong sinabi. Hinaplos ni Tanner ng mga daliri ang labi niya. Bigla niyang binawi ang kanyang lami at ang malamig na ekspresyon ay bumalik sa kanyang mukha. "Pakakawalan kita kung si Sandy ay mabubuhay. Pero imposible yun, kaya huwag mo nang isipin ito." Pinaandar niya ang makina. Nagtanong si Pearl, "Pinahalagahan mo ba siya noong buhay pa siya?" "Shut up," sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay namumula na parabang sinundot. Mahigpit na hinawakan ni Pearl ang kamao nito, at sinaksak ang mga kuko nito sa daliri nito. "Actually, kasalanan mo ang pagkamatay niya. Sabi ko, tumahimik ka." Hinayla ni Tanner ang buhok nito at kinaladkad sa harap niya. Umumbok ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay habang kinakapa niya ang kanyang mga ngipin. "Hindi ka talaga titigil sa pagsasalita, di ba?" Panipi. Hindi maramdaman ni Pearl ang sakit dahil manhid na siya dito. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nitong namumula. Ang sampal na ibinigay nito sa kanya kagabi ay nagpagising sa kanya mula sa kanyang panaginip. Nagpalabas siya ng malamig na smirk at sinabing, "Tama ako, di ba? Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag niya nang tinatawagan kanya ng mga oras na yon? Hindi ba iniisip mo na marumi ako? Bakit hindi mo naisip iyon nang matulog ka sa tabi ko?" Itinaas ni Tanner ang kanyang mga braso sa galit, at pumikit siya nang makita niyang papalapit ang kamay nito sa kanya. Gayunman, matagal siyang naghintay, subalit wala siyang naramdamang sakit. Hinawakan ni Tanner ang baba nito at malamig na tiningnan ito. "Iniinis mo ako para patayin kita, tama." Kabanata 1272. Hindi naman nagsalita si Pearl. Naglabas ng panlalait si Tanner, at kanyang mukha ay mas naging tuso. "Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin." Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa baba nito at nagpatuloy. "Hindi ko hahayaang mamatay ka ng madali. Kasi, maraming paraan para pahirapan ka." Bahagyang namutla ang kanyang mukha, at naging mabigat ang kanyang paghinga.
Ibinalik siya ni Tanner sa kanyang upuan at mabilis na umalis sa kotse. Hinayla siya ni Tanner papasok sa banyo nang bumalik na sila sa apartment. Pinuno niya ang bathtub ng malamig na tubig at walang pag-aatubili siyang itinapon dito. Ang tubig ay nanuot sa damit niya at nag-splash sa buong katawan niya. Nakabalot sa kanya ang kumakagat na malamig na tubig, at sobrang lamig nanginginig siya. Bago pa man siya makakilos ay hinawakan ni Tanner ang kanyang buhok at naghis. Bakit kailangan mo akong pilitin na gawin ito? Gusto mo na ba talagang mamatay? Inilublab niya ang ulo nito sa tubig, dahilan para magpumiglas ito sa abot ng kanyang lakas. Sumanghap siya ng hangin nang itinaas nito ang ulo niya. Gayunpaman, itinulak siya nito sa tubig bago siya makabawi. Nang makitang hindi siya nagpupumiglas sa pagkakataong ito, dinampot siya nito at tiningnan. Siya ay hinihingal at nanginginig, habang ang kanyang mukha ay walang dugo dahil sa lamig. Hinawakan ni Tanner ang pisngi niya para pilitin siyang tumingin sa mga mata niya at nag-snarl, gusto mo pang gawin ulit yon. Malamig si Pearl at nagngangalit ang mga ngipin niya. Ang kanyang mga mata ay namumula-mula sa tubig, at puno ito ng matinding puot. Bakit naman hindi? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tanner ang pagdagsa ng kawalan ng kapangyarihan na pumupuno sa kanya ng buo. Ang mapurol na sakit sa kanyang dibdib ay kumalat ng malalim sa kanyang tiyan. Pantay-pantay na ang kanyang pagkabasa, at hindi na niya maramdaman ang sikmura dahil sa lamig. Tinatakpan niya ng palad ang mukha, unti-unti niyang pinatahimik ang sarili. Tumayo siya at lumabas ng ang banyo. Niyakap ni Pearl ang sarili ng mahigpit sa bathtub. Marahil sanay na siya sa lamig, kaya mainit ang pakiramdam ng tubig sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tahimik na umiyak. Hindi bumalik si Tanner sa sumunod na 3 araw, habang nagkasakit si Pearl at walang tigil na umubo pagkatapos ng insidente sa banyo nung araw na yon. Nang tumunog ang doorbell, pumunta siya sa kusina para kumuha ng isang tasa ng maligamgam na tubig. Ibinaba niya ang tasa at binuksan ang pinto. Nang makita niya ang babae sa labas ng pinto, natigilan siya. Ikaw, itinaas ni Barbara ang ulo at ngumiti. Ako ang asawa ni Helios. Ang pangalan ko ay Barbara Chase. Pleasure to meet you. Sinuportahan ni Pearl ang sarili sa pamamagitan ng paghawak sa pinto at pinahaba ang leeg nito upang tumingin sa labas. Paano ka ba nakaakyat dito? Nasaan na ang mga bodyguards? Mga bodyguard. Wala akong nakitang bodyguards, sabi ni Barbara na medyo nalilito. Pagkatapos noon, ngumiti siya kay Pearl at sinabing, alam ko na dito nakatira si Mr. Hannigan. Nahulaan ko na ikaw ay nandito, kaya ako ay naparito upang hanapin ka. Napatingin siya kay Pearl at napagtanto niyang maputi na ang mukha nito. Tila sa kanya si Pearl ay may sakit, kaya nagtanong siya, okay ka lang ba, Miss Santiago? Oo, okay lang ako. Sagot ni Pearl habang pinipigilan ang ubo. Nahawa lang ako ng sipon. Anyway, ano ba ang gusto mo? Ibinaba ni Barbara ang ulo at dinilaan ang labi. Iniisip ko kung pwede kang lumabas para kumain o ano. Tumingin sa kanya si Pearl at sinabing, kung may gusto ka sa akin, sabihin mo na lang. Ako, hindi ako makakaalis dito. Bihag ka ba ni Mr. Hannigan? May napansin si Barbara kaya napasimangot siya. Miss Santiago, lumapit ang tatay mo sa asawa ko kanina. Alam ko ang nangyayari, kaya kung kailangan mo ang aking tulong. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Pasensya na po, nang gustong isara ni Pearl ang pinto, pinigilan siya ni Barbara. Teka, ilang segundo siyang tumigil bago nagpatuloy. Okay, magiging tapat ako sa iyo. May gustong makita ka. Sino ba naman ang gustong makita ako? Tanong ni Pearl. Pinagdikit ni Barbara ang kanyang mga labi at sumagot, si Maisie. Hinihintay ni Maisie si Barbara sa coffee shop. Maya-maya pa, nagpakita si Barbara, at nang hindi niya makita si Pearl, alam niyang tinanggihan niya si Barbara. Sinubukan ko ang lahat ng makakaya ko, pero tumanggi siyang sumama sa akin. Hinubad ni Barbara ang kanyang jacket at umupo sa kanyang upuan. So, sinabi ko sa kanya na gusto mo siyang makita. Kabanata 1273. Tumango lang si Maisie. Well, inaasahan ko na ito. Tinatawag ni Barbara ang waiter at nagpatuloy. Nakatira siya ngayon sa apartment ni Mr. Hannigan, pero sa tingin ko bihag siya nito. Umorder siya ng isang tasa ng Blue Mountain Coffee, at nang makaalis na ang waiter, tinanong niya, hindi ka ba curious sa sinabi niya nung sinabi ko sa kanya na gusto mo siyang makita? Hawak ni Maisie ang isang tasa ng kape, at saglit siyang natigilan. Maya-maya pa, humigop siya sa kape at nagtanong, ano ang sinabi niya? Ayaw ka raw niyang makita. Nang makita ang bitik sa mukha ni Maisie,
Umungol si Barbara at idinagdag, okay, ititigil ko na ang pangungulit sa'yo. Nagkrus ang mga braso ni Maisie sa harap ng dibdib at tiningnan si Barbara. Sumandal si Barbara at sinabing may ngiti sa mukha. Totoo na hindi niya sinabing ayaw kanya makita, pero hindi rin niya sinabi kung kailan. Tumango lang si Maisie. Ibig sabihin, ayaw niya akong makita. Kaya lang ayaw niyang sabihin ito ng malinaw. Nagtaas ng kilay si Barbara. So, bakit mo siya gustong makita? Gusto mo bang maresolba ang sigalot ninyong dalawa? Sigalot, matagal na akong nakaget over dito. Wala na kaming away. Ipinatong ni Maisie ang kamay sa noo. Dinampot niya ang kutsara at hinalo ang kanyang kape. Kaya lang medyo nalulungkot ako para sa kanya. Tila nakita ni Barbara sa isip ni Maisie. Hindi mo lang matiis na makita siya sa sitwasyon niya ngayon, di ba? Bagamat hindi mo kasalanan noong una, kung hindi niya naisip na i-set up ka, hindi sana siya napunta sa ganoong sitwasyon. Gayunman, kung ayaw niyang magbago at patuloy kang sasaktan, iba ang mangyayari, at ayaw mo sana siyang tulungan ngayon. Nararamdaman mo ngayon na napunta ka ng labis ng maghiganti ka sa kanya, ngunit kung iisipin mo mula sa ibang anggulo, kung hindi mo ginawa yun, ang mawawala ng reputasyon ay hindi siya kundi ikaw. Kung hindi siya sumobra sa paggawa ng bagay na iyon, hindi sana ito nag-backfire sa kanya. Ang mga tao sa mundong ito ay hindi mahuhulaan. May isang tao na galit sa iyo ng walang dahilan, habang ang ibang tao ay bibitawan ng kanilang pagkamuhi makalipas ang ilang panahon. Noong araw, kinamumuhian niya si Katrina kahit na ate niya ito. Gayunman, binitawan niya ang kanyang puot sa huli. Tungkol naman kay Pearl, dati ay galit siya kay Maisie, pero galit pa rin ba siya ngayon? Dinampot ni Maisie ang kanyang kape at sabi, parang mas naging matalino ka pa pagkatapos mong pakasalan si Helios. Natatawang sabi ni Barbara, sa iyo ko natutunan ito. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Maisie. Si Luis pala. Matapos may sabihin si Luis sa kanya, tinapos niya ng tawag at kinuha ang kanyang pitaka. Mangganganak na si Riley ngayon. Punta na tayo sa ospital. Nagmamadali silang pumunta sa ospital. Sa labas ng delivery room, si Luis ay nakaupo sa bench, nakayuko, ang mga kamay ay nakasalikop. Lalong tumatagal, lalo siyang naghihirap. Si Larissa ay palakad-lakad sa pasilyo. Nang makita niya si Maisie ay tinawag niya ito. Maisie, Luis, Aunt Clarissa. Huminto siya saglit para habulin ang kanyang hininga. Hindi pa lumalabas si Riley. Hindi pa. Mahigit 3 oras na. Si Larissa ay hindi mapakali at nag-aalala. Sa sandaling iyon, narinig nila ang mga iyak ng isang sanggol sa delivery room. Tumayo si Luis at lumapit sa delivery room. Binuksan ng nurse ang pinto at lumabas na may ngiti sa mukha habang sinasabing, nanganak na si Mrs. Lucas ng isang batang lalaki. Congratulations, Mr. Lucas. Natigilan si Luis. Batang lalaki ba? Pero gusto ko ng anak na babae. Habang tulala ang nurse, lumapit si Larissa at tinulak siya. Hindi mahalaga kung lalaki o babae. Dapat bilasan mo na at tingnan mo na ang asawa mo. Doon lang nagkamalay si Luis. Nagmadali siyang pumasok sa delivery room para tingnan ang kanyang asawa. Riley. Mapatla ang mukha ni Riley at sobrang nanghihina dahil kakapanganak lang niya. Nang lumuhad si Luis sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay nito, hindi niya mapigil ang umiyak. Ayoko ko ng mga anak ulit. Okay, sige. Hindi na tayo mag-aanak ulit. Pinunasan ni Luis ang luha sa mukha niya at sumandal sa harapan para halikan ang noo niya. Ang galing mo, Riley. Pagkatapos noon, itinulak si Riley pabalik sa kanyang ward. Masaya sina Maisie at Barbara para sa kanya dahil sa wakas ay ipinanganak na niya ang kanyang sanggol. Dinala ng nurse at ni Larissa ang sanggol at sinabi, halika, tingnan mo ang baby mo. Kabanata 1274. Maingat na binuhat ni Riley ang sanggol sa kanyang mga bisig. Natigilan siya nang hinawakan ng sanggol ang kanyang hinlalaki gamit ang kanyang maliliit na daliri. So, lahat ng baby ay napakaliit kapag ipinanganak. Tama, si Luis ay ganito rin kaliit noong ipinanganak ko siya. Ang kanyang balat ay kulubot lahat, at siya ay pangit, singit ni Larissa. Hindi nakapagsalita si Luis, at natawa si Riley. Umupo si Luis sa gilid ng kama at kinuha ang sanggol kay Riley. Nagsimula nang umiyak ang sanggol nang makayakap na siya kay Luis. Nagpanik siya at nagtanong, bakit siya umiiyak? Lumapit si Maisie. Halika, hayaan mo akong buhatin siya. Kinuha niya ang sanggol kay Luis at niyakap ito. Marahan niyang tinapik-tapik ang sanggol. Pagkalipas ng 1 minuto, tumigil sa pag-iyak ang sanggol. Lumapit si Larissa at tumawa.
Mukhang gusto kanya ng sobra, Maisie. Ibinalik ng nurse ang sanggol sa nursery. Hindi na nagtagal sina Maisie at Barbara dahil alam nilang kailangan magpahinga ni Riley, kaya pareho silang umalis sa ospital. Hating gabi, tumayo si Tanner sa pintuan ng kwarto at nagdalawang isip na pumasok. Pumiglas ang kanyang mga pisngi, at nakasimangot siya ng malalim nang marinig ang patuloy na pag-ubo sa loob. Sa huli, binalingan niya ang hawakan ng pinto at pumasok sa silid. Nakahiga si Pearl sa kama. Namumutla ang kanyang buong mukha, at siya ay mukhang may sakit. Lumapit si Tanner sa kama at inilapat ang kamay sa noo nito. Tila sa kanya ay nagkaroon na naman ito ng lagnat. Hinailan niya ang drawer at inilabas ang antipyretic medicine na hindi niya natapos last time. Kumuha siya ng isang tasa ng maligamgam na tubig at umupo sa tabi ng kama. Itinaas niya ito sa kanyang mga bisig at pinainom ang gamot. Umikot ang mga mata ni Pearl sa kanyang socket habang dahan-dahan niyang binubuksan ang kanyang mga mata. Maliwanag ang lampara sa tabi ng kama at naipit ang kanyang mga mata. Habang dahan-dahan siyang nag-iisip, tumingin siya mula sa ibaba, at ang silhouette ni Tanner ay naging malinaw sa liwanag. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at hinaplaws ang tasa. Nahulog sa sahigang tasa at nadurog tulad ng puso niya sa oras na iyon. Ang biglang ingay ay naputol ang katahimikan, at ang kapaligiran sa silid ay naging mas nakakapanghina. Akala niya ay parurusahan ulit siya nito, pero makalipas ang mahabang panahon, hinawakan na lang ni Tanner ang balikat nito at tinulungan siyang humiga muli sa kama. Tumingin sa kanya si Pearl at nagtanong, "Hindi ka ba galit?" Natigilan si Tanner at itinaas ang ulo para tingnan siya. May sarkastikong ngiti sa mga mata ni Pearl na para bang tinatawanan ang kilos ni Tanner. "Dapat ay magalit ka dahil hindi ko tinatanggap ang iyong kabaitan." Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa kanya. "Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin sa akin. Kapag nalagpasan ko ito, patuloy mo akong pahirapan. Kung hindi ko naman malalagpasan at mamatay ako, okay lang. It's not a big deal." Sumama ang mukha ni Tanner. "Tama na. Sumusobra ka na. Ayoko makipagtalo sa'yo ngayon. Ako ba o ikaw ang sumusobra?" Napako ang tingin ni Pearl sa kanya, ang kanyang titig ay matalim at malamig na hindi kayang salubungin ni Tanner. Itinulak siya ni Tanner at sumigaw, "Tumigil ka na, Pearl." Naglabas ng malamig na ngiti si Pearl matapos siyang itulak palayo ni Tanner. Itinaas niya ang mga kumot at tumayo mula sa kama. "Paulit-ulit mo akong pinapakilig, at ayaw mo akong hayaang mamatay. Maaari bang ikaw ay nahulog na sa akin?" Ang kanyang dibdib ay mabigat pataas at pababa ng husto, at ang kanyang ekspresyon ay nagbago. "Ano ang sinasabi mo?" Hamina ang kanyang mga hakbang, ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na kumalma. "Sa tingin mo ba ay mamahalin ko ang isang kasuklam-suklam at indecent na babaeng tulad mo? Kasuklam-suklam, hindi ba? Ganito pala ang tingin niya sa akin. Dapat matagal na niyang alam iyon, kaya bakit pa siya nag-aatubili na magtanong ng iba?" Ang puso ni Tanner ay nagsikip. Nai-inlove na ba siya kay Pearl? Paano nga ba siya mai-inlove kay Pearl? Hindi sana nawala kay Sandy ang pag-asa at hindi ito magpakamatay kung hindi dahil sa kanya. Sa makatuwid, hindi siya kailanman iibig kay Pearl. Oo, hindi. Hinawakan niya ng mahigpit ang balikat nito at sinabi sa pamamagitan ng mga nagngangalit ng ngipin, "Pearl Santiago, binabalaan kita. Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga walang kabuluhang ganito sa harap ko. Hindi kita hahayaan na mamatay dahil gusto kitang pahirapan. Gusto ko na mabuhay ka para mabayaran lahat ng ginawa mo sa kanya. Hinding-hindi ako mahuhulog sa iyo." Kabanata 1275. Hinding-hindi ako mahuhulog sa iyo. Natigilan si Pearl. Pakiramdam niya ay parang may sumaksak sa kanyang puso. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. "Hindi ko ginawa." Hinawakan ni Tanner ang pisngi niya at hinayla siya papalapit. Kinagat ng matindi ni Pearl ang balikat niya kaya by reflex ay naitulak niya ito dahil sa sakit, dahilan para mahulog ito sa glass shard sa sahig. "Pearl!" Dali-dali namang tumakbo si Tanner at itinayo siya mula sa sahig. Nanginginig ang buong katawan niya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang mga glass shards ay tumusok sa pisngi ni Pearl. Binuhat siya ni Tanner at isinugod sa ospital. Sa ospital, umupo si Tanner sa pader ng emergency exit. Ang sahig ay puno ng mga butil ng sigarilyo, at ang kanyang palad at collar ay tinina ng kanyang dugo. Nang maisip niya ang mga sugat sa pisngi ni Pearl, tinakpan ni Tanner ang mukha ng kanyang mga palad sa sakit habang may luhang dumadaos-dos pababa sa dilim. Bumalik siya sa ward na nalulungkot at umupo sa upuan sa tabi ng kama.
Nakahiga si Pearl sa kama at natatakpan ng gasa ang kanang pisngi. Nanginginig niyang hinawakan ang malamig na kamay nito laban sa noo niya. Pasensya na, pasensya na. Hindi niya ito sinasadya. Ayaw man lang niyang masaktan ito. Ang kanyang utak ay blanko, at hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin sa ngayon. Ipinatong ni Tanner ang kamay nito sa pisngi nito at hinigpitan ng pagkakahawak habang pinagmamasdan si Pearl na tahimik na natutulog. Kinaumagahan, ibinuka ni Tanner ang kanyang mga mata at nagising. Nang hindi niya maramdaman ang kamay ni Pearl, nag-jerk siya pataas mula sa upuan. Gayunpaman, ang kama ay walang laman, at si Pearl ay wala kahit saan upang makita. Pearl, sigaw ni Tanner. Tumakbo siya papunta sa koridor at pinigilan ang isang nurse. Nasaan ang pasyente sa ward na ito? Natigilan ang nurse, wala ba sa kwarto ang pasyente? Isang masamang pakiramdam ang bumangon mula sa hukay ng tiyan ni Tanner, at sumigaw siya, mabilis. Gusto kong makita ang footage ng surveillance. Ngunit hindi pinapayagan ng mga hindi autorisadong tauhan na panoorin ang footage ng surveillance. Bago pa man matapos ng nurse ang kanyang pangungusap, pilit na pinigilan siya ni Tanner at sumigaw, sabihin mo sa iyong director na puntahan ako at tingnan kung may mangyari. Bilisan mo na at ibigay mo na sa akin ang surveillance footage ngayon. Kung may mangyayari sa kanya, pababagsakin ko ang ospital na ito. Naglalakad ng nakayapak si Pearl sa kalsada, suot ang hospital gown at jacket na naksampi sa kanyang balikat. Linilipat ng malamig na hangin ang kanyang buhok at tumatagos ito sa kanyang balat, pero ang kanyang puso ay patay na. Lahat ng tao sa kalsada ay nakatingin sa kanya, at isang tindera ng patatas ang pumihil sa kanya. Iha, bakit ka lumabas ng ospital ng manipis ang suot? Hindi ka ba nilalamig? Umikot ang kanyang mga mata nang ibuka ang mga nanunuyong labi. Hindi naman ako nilalamig. Iniabot ng matandang babae ang isang mainit na patatas sa kanya at sinabing, heto, kunin mo ito at kainin mo para may naitan ka. Bata ka pa at malayo pa ang mararating mo. Hindi ka dapat masyadong nag-iisip. Bilisan mo na at bumalik ka na sa ospital. Tinignan siya ni Pearl at namula ang mga mata nito sa mga gilid. Ibinaba niya ang ulo para kainin ang patatas. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi habang tumatawa sa kawalan ng pag-asa. Samantala, hinahanap siya ni Tanner sa kalye sakay ng kotse nito. Ilang sunod-sunod na tawag na ang ginawa niya, at sa huli, tinawagan niya si Helios. Sinagot ni Helios ang kanyang tawag at sinabing, Tanner. Pinakalma ni Tanner ang kanyang sarili at sinabing, Helios, tulungan mo akong hanapin si Pearl. Siya ay tumakas sa ospital. Nag-aalala ako na baka siya. Natahimik sandali si Helios bago sinabing, okay. Kukuha ako ng isang tao na maghahanap sa kanya, at tatawagan kita kapag nahanap namin siya. Huminga ng malalim si Tanner, at lalo niyang hinigpitan ang hawak sa manibela. Hindi niya maari kung siya ba ay talagang iniwan niya. Tinapakan niya ang accelerator. Ang tubig dagat ay hamampis sa mga bato at ang kulay puting nyebeng alon ay tumatakip sa lumot sa mga bitik ng mga bato. Tumayo si Pearl sa ilalim ng parola na kulay ivory. Nagyayelo ang kanyang mga paa at napuno ng sugat matapos makarating dito. Kabanata 1276. Nag-drive si Tanner papunta sa beach at nakita niya ang isang tao na nakatayo sa ilalim ng parola na hindi kalayuan. Bigla niyang ihininto ang kotse, bumaba ng kotse, at dumiretso sa parola, hindi man lang nag-abala na sagutin ang nagri-ring na telepono. Pearl, tumakbo si Tanner papunta sa piggeria. Huwag. Walang pag-aatubiling nagpatihulog si Pearl sa karagatan, at nilamon siya ng buo ng dumadagandong na dagat. Ang nagyayelong tubig dagat ay hamarang sa lahat ng ingay sa sandaling tumalon siya sa dagat, na bumabalot sa kanyang lumubog na katawan. Isang braso ang kumapit sa kanya, at hinayla siya ni Tanner paakyat. Sa dalampasigan, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng isa, pinindot ang mga ito sa dibdib nito, at isinagawa CPR. Ang lamig na tumatagos sa buto ay nagpatigas sa kanyang buong katawan, ngunit hindi siya nang ahas na tumigil, kahit sandali. Pearl, pakiusap. Ang mga kalamnan ng braso ni Tanner ay paulit-ulit na kinentrota at nagre-relax habang patuloy siyang nagsasagawa ng CPR. Pakiusap, gumising ka. Ilang kotse ang nakaparada sa likod ng kotse ni Tanner, at hinakay ni Helios ang kanyang mga tauhan palabas ng kotse. Tinuro ng isa sa mga bodyguard ang parola. Doon. Nagmadaling dumiretso ang lahat sa parola. Nakita ni Helios ang nangyari at inutusan agad ng isang tao na tumawag ng ambulansya. Mr. Hannigan, ipaubaya mo na ito sa amin. Isang bodyguard ang papalit sana, pero umiwas si Tanner.
Umalis ka. Tumayo ang bodyguard sa lugar at napatingin kay Helios sa hiya, kaya kumaway si Helios sa kanya, pagdalaw sa kanya na humakbang pabalik. Maya-maya pa, umubos si Pearl at nagluwa ng tubig. Agad siyang dinampot ni Tanner, itinulak ng mga palad ang basang buhok na nakadikit sa kanyang mga pisngi, at bumulalas na may masayang ekspresyon sa mukha, Pearl. Nanginginig ang katawan ni Pearl dahil sa sobrang lamig, at ang kanyang mga labi ay namumutla. Nang makitang nanginginig ang babae, hinubad ng bodyguard ang kanyang Amerikana at iniabot ito kay Tanner. At binalot ni Tanner ang katawan nito sa coat at niyakap ito upang ang temperatura ng katawan nito ay uminit. Pagdating ng ambulansya sa pinangyarihan, nagdala ng stretcher ang mga medics pababa mula sa ambulansya at dinala si Pearl sa sasakyan. Gustong sundan ni Tanner ang ambulansya, at inabot ni Helios ang jacket niya bago niya magawa. Bilasan mo na at isuot mo na. Kinuha ni Tanner ang balabal sa kanya. Salamat. Nagmadaling pumunta sa ospital sina Antonio at Mrs. Santiago matapos malaman ang kalagayan ng kanilang anak. Nang makitang nakatayo si Tanner sa koridor, hindi na napigilan ni Mrs. Santiago ang sarili, kaya dali-dali itong lumapit sa kanya at sinampal siya. Tao ka ba? Pinigilan siya ni Helios at Antonio, pero sobrang emosyonal siya kaya hindi siya kumalma kahit papaano. Galit na itinuro niya si Tanner. Tanner Hannigan, ikaw ang nag-iwan sa anak ko sa seremonya ng kasal. Ikaw ang taong lumoko sa kanya at pinaglaruan mo ang kanyang damdamin. Ano ang ginawa niya para masaktan ka? Kailangan mo bang pilitin siya hanggang sa mamatay siya? Ni hindi man lang nagsalita si Tanner. Nakatayo lang siya doon at hinayaang ilabas ni Mrs. Santiago ang kanyang emosyon. Tinakpan ni Mrs. Santiago ang mukha at sumigaw ng malakas, wala siyang gusto kahit ano. Kahit kami ay away na niyang makita. Niyakap ni Antonio si Mrs. Santiago na mapait na umiiyak. Sa loob-loob niya, labis siyang naagrabyado at napatingin kay Tanner na may malabong ekspresyon. Nahulog na si Pearl sa lawak na ito, kaya kung may natitira ka pang konsensya, pakiusap huwag ka nang lalapit pa sa kanya. Para makuha mo ang paghihiganti mo, pinilit mo siya ng malupit na mas gugustuhin pa niyang mamatay, pero ano ang mababago mo sa pagpatay mo sa kanya? Mukhang malungkot ang ekspresyon ni Tanner nang hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa, at ang nakasusuklay na lamig na pakiramdam niya sa kanyang katawan ay hindi isang bagay na maaaring mapainit ng isang Amerikana. Dinala ni Antonio si Mrs. Santiago sa isang bench, umupo, at sinubukang pakalmayan ang kanyang emosyon. Napatingin si Helios sa mag-asawa na ang anak ay nagdurusa sa isang pagkalungkot, at ang kanyang mga titig ay lumapag kay Tanner. Lumapit siya at hinaplaw sa balikat si Tanner. Bumalik ka sa bahay, maligo ka ng mainit, at magpalat ka ng malinis na damit. Umumbok ang mga pisngi ni Tanner. Hindi, hihintayin ko dito ang paggising niya. Kasama niya dito si Mr. at Mrs. Santiago. Napatingin si Helios sa kama ng ospital. Hayaan mo na lang muna ang pamilya niya na manatili sa tabi niya. Nanatiling tahimik si Tanner. Sa huli, dumaan siya kay Helios at umalis ng walang salita. Pagkalipas ng 3 araw, hindi pa rin nagising si Pearl matapos ang ganoong katagal na panahon. Si Mrs. Santiago ay araw at gabi sa tabi ng kanyang kama para lang alagaan siya, at mas lalo siyang naging haggard at mas matanda pa sa dati. Kabanata 1277. Dumating si Antonio sa nurse station at tinanong ang isa sa mga nurse na naka-duty, "Excuse me, bakit hindi pa ba nagising ang anak ko after so many days?" Ang nurse ay tiningnan ang diagnosis at kaso ni Pearl at pagkatapos ay ipinaliwanag dahan-dahan, kapag ang isang pasyente nagpakita ng ganyang kondisyon, ito ay maaari masabi na ito ay dahil sa ilang mga psikolohikal na mga kadahilanan. Ito ang karaniwang nangyayari sa mga pasyente na may mood swings o nais na makatakas mula sa katotohanan sa pamamagitan ng matinding paraan. Kaya naman mananatili silang nag-iisa sa sarili kahit na gumaling na. Kung ang pasyente ay conscious pero ayaw gumising, dapat andito ang mga kapamilya, samahan siya ng mas madalas, at makipag-usap sa kanya upang pasiglahin ang kanyang cranial nerves, na baka makatulong sa kanyang muling pagbangon sa kamalayan ng wala sa panahon. Tumango lang si Antonio. Mabigat ang puso niyang naglakad pabalik sa ward at nakita niya si Mrs. Santiago na nakatayo sa tabi ng kama, at nagmamasid sa ibabaw ng kanyang anak at tahimik na humihikbi. Huminga siya ng malalim, hinawakan ang kanyang Amerikana, lumapit sa kanya, at ibinalot ito sa kanya. "Dapat umuwi ka na at magpahinga ka na muna." Pinunasan ni Mrs. Santiago ang kanyang luha. "Ayoko, dapat mauna ka na." Pilit siyang hinihikayat ni Antonio. Buhay pa si Pearl, at pagod ka na. Kung ikaw ay gumuho dahil sa pagod,
matutuwa ba si Pearl kapag gumising na siya, kung malaman niya na ang kalusugan ng kanyang ina ay hindi maganda sa mga panahong ito? Medyo napatigil si Mrs. Santiago. Matapos isipin ang sinabi lang ng kanyang asawa, na may katuturan, hindi na siya nagsalita pa. Makalipas ang 1 linggo, ang lungsod ay natutuyo, at ang langit ay maulap at mukhang kulay abo. Nakatayo sa harap ng puntod na may payong, napatingin si Tanner sa larawan ni Sandy na may madilim na ekspresyon at mapurol na mata. Bumuhos ang ulan sa bouquet ng dilaw na rosas na hawak niya, at ang patak ng kristal na malinaw na tubig ay pamatak sa maselang petals at dumulas pababa. Sandy, bulong ni Tanner sa pangalan nito na parang kinakausap siya, ako siguro ang dapat mong sisihin, di ba? Sa katunayan, ang tao na karapat dapat na mamatay ay ako. Ang tanging tumugon sa kanya ay ang malamig na hangin na humihilik sa kanyang mga tainga, at ibinaba niya ang kanyang mga talukap. Siguro tama ka, hindi ikaw ang nagbago, ako yon. Ako ang dahilan ng ating relasyon upang makarating sa kung saan ito ngayon. Kaya oo, ako ang taong fucked up, ngunit wala akong mga bola upang aminin o harapin ang katotohanan. Hindi ko inaasahan na ito ay magdudulot sa iyo ng maraming pinsala. Hindi ko man lang naisip na pipiliin mo na tapusin ang iyong sarili sa ganoong paraan. At dahil hindi ko ito kayang kalimutan, na itutulak ko lang ang lahat ng sisi sa kanya para gamaan ang pakiramdam ko. Namula ang mga mata ni Tanner, at natawa siya sa sarili. Akala mo katawa-tawa din ako, di ba? Hindi ko gustong magkaroon ng utang na loob sa iyo pagdating sa bagay na ito, pero ayaw ko rin siyang umalis. Sa huli, masakit para sa inyo. Dahan-dahan siyang nag-squat, inilagay ang bouquet sa libingan, at naghintay pa ng ilang sandali bago siya umalis ang sementeryo. Ang ulan ay pamatak sa malamig na lapida, ang lahat sa buong tanawin ay kulay abo, at ang bouquet ng maliwanag na dilaw na rosas ay ang tanging bagay na may kulay sa paningin niya. At ang tanging kulay na iyon ay katulad ng pinakamagandang nakaraan na dati nilang naranasan, ito ay isang alaala na umiral na. Pagdating ni Tanner sa ospital, dumating siya sa labas ng ward at tiningnan ang taong nakahiga sa kama. Naroon pa rin si Pearl, natutulog ng payapa. Umupo siya sa upuan sa tabi ng kama, hawak ang mainit na palad nito. Gamit ang kanyang mga malamig na kamay. Ang init lang ang sensasyon na mas makakapagpagaan sa kanya. Pearl, alam kong galit ka sa akin. Dinala ni Tanner ang likod ng kamay nito sa kanyang mga labi. Tatanggapin ko ang anumang parusa na ibabato mo sa akin kahit anong gusto mong gawin para makaganti sa akin. Gusto ko lang na magising ka. Pwede mo akong hampasin, pag-alitan, o kaya naman ay saksakin mo paggising mo. Tatanggapin ko ang saksak ng hindi lumalaban. Idiniin niya ang pisngi niya sa palad nito. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon sa sandaling ito at biglang napaluha. Mainit na luha ang damaloy sa kanyang mga daliri, at nanginginig ang kanyang mga daliri. Dahan-daang namula ang mata ng nakahiga sa kama ng ospital. May napansin si Tanner kaya bigla siyang nagtaas ng ulo. Tuwang-tuwa siya nang makitang nagkamalay na si Pearl, at nanginginig ang kamay niya nang hinawakan siya. Pearl, nagising ka na rin sa wakas. Kabanata 1278. Mabilis na tumayo si Tanner at tumakbo palabas para ipatawag ang doktor. Nagmadaling pumasok ang doktor sa ward para masusi siyang suriin. Hindi nagtagal matapos ang insidente, nagmadali sina Mrs. Santiago at Antonio. Pearl, nang makita ang kanyang anak na nakaupo sa kama, ganap na binaliwala ni Mrs. Santiago ang presensya ni Tanner, at sabik na hinahaplos ang kanyang mga pisngi. Hindi niya mapigilan ang maiyak. Mahal kong anak, sa wakas ay gising ka na. Mabuti at nagising ka na sa wakas. Ito ay mahusay. Tila gaman ang loob ni Antonio, at tila isang malaking bato ang naiangat sa kanyang puso sa sandal ito. Mukhang walang ekspresyon si Pearl. Kahit na nakabalik na siya sa kamalayan, wala siyang binigkas kahit isang salita. Kainahinala siyang tinitigan ni Mrs. Santiago at hinaplos ang mahabang buhok na nakasabit sa mga pisngi ni Pearl para ihayag ang buong mukha niya. Pearl, sa sandaling iyon, iginalo ni Pearl ang kanyang tuyong mga labi, at ang kanyang malat na tinig ay narinig. Sino ka ba? Agad na natulala sina Mrs. Santiago at Antonio. Sabay tingin ng dalawa kay Tanner na nagulat din. Napatingin siya kay Pearl na nagbaba ng ulo. Paminsan-minsan, nakatingin siya kay Antonio, kay Mrs. Santiago, pati na rin sa kanyang sarili. Nibakas ng poot ay hindi niya makita sa kanyang mga mata. To be precise, nawala na ang lahat ng emosyon sa kanyang mga mata, at nakalimutan na niya ang lahat. Hinawakan ni Mrs. Santiago ang mga braso ng doktor na namumula ang mga mata. Doktor, ano ang nangyari sa anak ko?
Bakit wala siyang naaalala sa amin? Tiniyak ng doktor sa kanya at pagkatapos ay ipinaliwanag, sa nakikita natin, siya ay nakakaranas ng panandaliang amnesia. Gayunpaman, hindi pa siya nagdusa mula sa anumang mga pinsala sa ulo, kaya mahigpit na nagsasalita, maaaring ito ay isang memory disorder na dulot ng psychological trauma. Tanong agad ni Mrs. Santiago, kung gayon, kailan siya makakabawi? Kung ito ay transient amnesia, ang oras na kinakailangan para sa isang buong paggaling ay depende lamang sa kondisyon ng pasyente. Umalis ang doktor sa ward matapos ipaliwanag ang lahat. Umindayog ang mga yapak ni Mrs. Santiago, at mabilis siyang sinuportahan ni Antonio. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili, tinatakpan ang bibig at umiiyak ng hysterically. Pinagdiin ni Tanner ang kanyang mga labi ng mahigpit, ang mga kamay na nakabitin sa kanyang mga gilid ay namilog sa isang kamao, at bigla siyang nawalan ng lakas. Makalipas ang ilang araw, wala pa ring maalala si Pearl. Gayunpaman, hindi na nababahala sina Antonio at Mrs. Santiago sa kanyang amnesia. Kasi, ang paglimot sa isang bagay na nangyari sa nakaraan ay maaaring talagang mas makakabuti para sa kanya. Umupo si Pearl sa isang bench sa garden at nagbilad sa araw. Mukhang mainit at maganda siya nang sumikat ang mainit na sikat ng araw sa kanyang relax na figure. May anino na nakaharang sa kanyang side vision. Napabigla siya, inangat ang ulo, at napatingin kay Tanner. Sa kanyang likod na nakaharap sa pinagmumulan ng ilaw, ang mga contours ng kanyang mukha ay naging mas malinaw. Hinubad niya ang coat niya at ipinatong ito sa ibabaw niya. Nagtataka siyang tiningnan ni Pearl. Bakit andito ka na naman? Parang hindi ka masyadong gusto ng nanay ko. Mapapag-alitan ka na naman kung makikita niyang magkasama tayo. Baka wala siyang maalala, pero napagtanto niya ang hindi masyadong pala kaibigan ng kanyang ina sa ang lalaking ito. Agad na itataboy ng kanyang ina ang lalaking ito kapag lumitaw ito. She has all the right na hindi ako magustuhan. Umupo si Tanner sa tabi niya, lumingon para tumingin sa kanya, at itinaas ang kamay para himasin ang buhok nito. Pasensya na, nag-twitch ang mga mata niya, bakit lagi kang humihingi ng paumanhin? Nanlabo ang mga mata ni Tanner. Kasi may ginawa akong sobrang mali. Ano ba ang ginawa mo? Nagtataka siya, na-inlove ako sa isang babae. Tinitigan niya ang mga mata nito at sumagot habang marahang hinahaplos ang gasa sa pisngi nito, pero nasaktan ko na siya. Bahagyang natulala si Pearl. Kung ganoon hindi ba dapat humingi ka ng paumanhin sa babaeng iyon, bakit ka naman hihingi ng paumanhin sa akin kung ganoon? Huminga ng malalim si Tanner upang pigilan ang emosyon sa kanyang puso, ngunit isang pahiwatig ng pagkakasala pa rin ang tumaas sa kanyang mga mata. Gusto niyang sabihin sa kanya, pero natatakot siyang mairita ito. Wala siyang maalala, at nakalimutan na niya ako. Hindi ko talaga alam kung dapat ko bang maramdaman masaya para sa kanya o malungkot para sa sarili ko. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuka niya ang kanyang bibig at dahan-daang sinabi, gusto mo bang marinig ang tungkol sa babaeng iyon at sa akin? Kabanata 1279. Tumango si Pearl, at tila nagtataka siya. Napatingin si Tanner sa malayo. Nagsimula ang lahat sa kasal ko sa kanya. Noong panahong iyon, pumayag lang ako sa kasal sa kahilingan ng pamilya ko, pero hindi ko siya gusto. Una kong nakilala si Pearl sa hapunan ng mga Hannigan at mga Santiago. Hindi naman dahil sa hindi ko pa nakita si Miss Santiago mula sa La Perla Group, at hindi dahil hindi ko pa siya kilala. Si Pearl Santiago ay palaging napapabalitang isang mayabang at nangingibabaw na bitch, at ang iskandalo na naganap sa socialite party ilang taon na ang nakalilipas ay naging dahilan para matarget siya ng pagpuna ng publiko. Dahil sa ginawa ni Maisie ay nasangkot ang mga Hannigans, para makonsolidate ang status ng mga Hannigans sa Baseburg, hiniling sa akin ni Itay na pakasalan ng isang hindi katanggap-tanggap at disgrasyadang babae. At hindi ko maiwasang mahanap ang buong facade na ito nakabalintunaan. Nakilala ko si Pearl sa dinner na iyon, at iyon ang unang pagkakataon na talagang nakalapit ako sa kanya. Hindi naman siya mukhang mayabang talaga. Pareho lang siya ng ibang marangal at eleganteng babae. Alam ko na 3 taon nang nawala sa paningin ng publiko si Pearl mula nang mangyari ang insidente. Kung mangyayari iyon sa ibang babae, ang insidente ay malamang na maging isang bangungot na kahit na panahon ay hindi maaalis, at ang ilang kababaihan ay hindi kailanman makakahakbang palabas ng anino na iyon para sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Pero iba siya, tila lumabas siya rito, at tila naisilang siyang muli. Ang kapansin-pansin pa rin ang pagmamalaki sa kanya, ngunit hindi na ito naging nakakasakit at agresibo.
Noong panahong iyon, naisip ko kung paanong ang isang babaeng may nakakahiyang reputasyon ay haharap pa rin ng ganoon ka-arrogant. Kahit na ako ay talagang magpakasal sa kanya, hindi ko kailanman kikilalanan siya bilang aking asawa, siguro bilang babae na nagpakasal lang sa mga hanigan. Hindi siya masyadong nagsalita ng gabing iyon, at hindi rin kami nakapag-usap ng matagal. Ang tanging interaction lang namin ay nung inutusan ako ng tatay ko na ihatid si Pearl. May sinabi siya sa akin as kotse, maaari mong tanggihan ito kung ayaw mo. Medyo nagulat ako pero sinagot ko siya, wala akong dahilan para tanggihan ito. Hindi ba't common na bagay iyan sa pagitan natin, Miss Santiago? Siya ay isa lamang na nakakahiya at disgrasyadang babae. Anong dahilan ang may haharap niya para tanggihan ang kasal na ito? Kung hindi lang dahil sa kayamanan ng mga Santiago, na gusto na tatay ko, bakit ko gugustuhing pakasalan ang isang babae na walang lalaki sa Baseburg ang nais na magpakasal sa kanya? Pagkatapos noon, dahil sa malapit na relasyon ng dalawang pamilya, nagkaroon pa ako ng ilang pagkakataon na makasama si Pearl, bagamat hindi ako kusang loob na nakipagkita sa kanya. Si Pearl ay isang napaka-gentle na babae. Ang salita ay angkop sa kanya ng perpekto. Naharap sa anumang problema, ni minsan ay hindi niya kinontra ang anumang sinabi ko. Naiintindihan niya tuwing may naiisip akong excuses para umalis ng maaga kapag may date kami. Gusto ng dalawang pamilya na patibayin namin ang aming damdamin para sa isa't isa. Kaya, nagkunwari akong nag-aalaga sa kanya kapag nasa harap kami ng mga matatanda. At marahil naintindihan niya rin ang nararamdaman ko sa relasyon namin. Pero ang naisip ko lang ay ang kanyang mga konsesyon, konsiderasyon, pag-iingat, at pag-unawa ay tanging byproducts ng kanyang inferiority. Pag tumanggi akong pakasalan siya, may gugusto pa ba sa kanya? At kahit may isang tao na kukunin ang kanyang loob, ito ay magiging lamang ang kanyang pagpapakasal sa isang tao ng mas mababang pamilya. Pero ayaw ng mga Santiago na pakasalan niya ang lalaking mula sa naturang pamilya. Ang ginawa lang niya ay dahil natatakot siya na baka hindi ko siya pakasalan, kaya masisiyahan siya ng husto tuwing mabait ang pakikitungo ko sa kanya. Paggunita sa lahat ng detalyeng iyon ngayon, kahit na ang naturang babae ay magpakasal sa ibang pamilya, gagawin niya. Maging pinakamagandang facade para sa kanyang asawa dahil hindi siya kailanman lalaban sa kanyang kalooban. Pero kailan ko ba siya mas napansin? Siguro simula nung bumalik sa akin si Sandy. Lagi kong iniisip na magiging masunurin lang si Pearl at wala siyang katutol sa anumang bagay na sabi ko naman. Pero mali ako, hindi na natin kailangang magpakasal. Tanner, pwede mong i-dissolve ang kasal anytime na gusto mo. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin ang mga affairs mo sa kanya. Hindi kita pipigilan, pero hindi ako ang magiging third party sa pagitan ninyo. Kabanata 1280. Iniisip ko nung time na yon, ayaw ba niya na pakasalan ko siya? Ang kanyang mga pag-iingat, ang kanyang pag-unawa, at lahat ng mga paghihirap niya ay pawang peke. Hindi naman sa hindi ko siya nadama, pero tuwing nakikiramay ako sa babaeng ito at gusto kong makabawi, pinaparamdam niya sa akin na hindi niya ako kailangan para makiramay sa kanya. Wala ba siyang puso? Hindi ko alam at ayaw ko nang alamin. Kahit na nagkaroon ako ng fling kay Sandy, at alam niya talaga ang tungkol dito, hindi niya ako pinigilan. Napakababa ng tingin niya sa sarili. Sa totoo lang, hindi, siya ay hindi nagpakababa sa sarili. Mas malamig lang siya at mas walang puso kaysa sa ibang ordinaryong babae. Nagsimula kong maramdaman na wala akong makikita sa kanya. Masaya siya tuwing trinetreto ko siya ng mas maayos. Gayunpaman, hindi ko pa siya nakitang masaya, at bihira ko siyang makitang ngumiti mula noon. Kahit mag-alok ako na samahan siya sa hapunan, lagi siyang nag-iisip ng anumang uri ng dahilan upang iwasan ako. Oo, sinimulan niya akong iwasan. Marahil ay dahil nasanay na ako na masunurin siya at ginagawa ang mga bagay-bagay sa lahat ng paraan. Hindi sanay nang bigla siyang tumigil sa pag-uugali sa ganoong paraan. At bumalik na sa akin si Sandy. Hindi ba mainam na i-terminate ang engagement? Pero ayaw kong i-terminate ang engagement. Hindi ko alam kung ano ang naging problema, lalo na kung bakit ayaw kong i-terminate ang engagement. Dahil ba nahulog na ang loob ko sa kanya? Pero paano nga ba mangyayari yon? Paano ako mahuhulog sa gayong maruming babae? Perpekto si Sandy. Siya ay ang ex na hindi ko maalis sa isip ko at ang babaeng mahal ko. Wala siyang karapatan na makipagkompetensya kay Sandy. Pero hindi noong isang araw nang masaksyan niya ang hindi maipaliwanag na eksena namin ni Sandy. Bakas ang gulat na makikita sa mukha niya nung mga oras na iyon,
at ang pagkadismaya na kumikislap sa mga mata niya ay naglaho sa isang iglap. Malinaw kong nakita ang kalungkutan na tumataas mula sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng walang pakialam. Sorry sa paggambala ko sa iyo. Tumayo pa rin siya sa pintuan ng isang segundo o dalawa, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Pearl, nagpanik ako nung time na yon. Nagbihis ako at hinabol siya. Lumapit ako at hinaila ko siya pabalik pero imbes na humingi ng paumanhin sa kanya tulad ng balak ko, iba ang nasabi ko. Since nakita mo na, wala na akong ipapaliwanag sa iyo, pero ayoko nang may makaalam dito. Nagulat ako sa mga salita ko matapos nilalamab sa bibig ko. Bakit ayaw ko magsalita siya tungkol doon? Magagawa kong i-terminate ang engagement kung magsasalita siya tungkol sa relasyon naming ni Sandy. Natatakot ako na baka hindi niya maintindihan o may ma-realize, kaya ipinaliwanag ko, ayokong makita na mapahiya si Sandy sa public. Ibinaban niya ang kanyang tingin at idiniin ang kanyang mga labi. Nakuha ko. Pagtingin sa kanyang silhweta na umalis sa eksena, tinakpan ko ang aking mukha ng aking palad. Ang isang kakaibang pakiramdam ay nagsimulang kumalat sa aking kaibuturan, at hindi ko gusto kung paano ang pakiramdam, at matatag akong naniniwala na si Sandy ang mahal ko. Maliban sa isang pagkakataon na iyon, hindi ko na nahawakan pa si Sandy. At nang tanungin ako ni Sandy kung hindi ko na ba siya mahal, sinigurado ko sa kanya na mahal ko pa rin siya, pero ang dahilan na ibinigay ko sa kanya ay dahil may kasunduan pa kami ni Pearl sa kasal. Kaya, upang maprotektahan ang reputasyon ng dalawang pamilya, hindi ko maaring gawin ito sa kanya hanggang sa ang kasunduan ay opisyal na makansela. Ikala ko makatwiran din ang paliwanag na ito, pero nang makita ko ang pag-aatubili at kalungkutan ni Sandy, nagsimula kong tanungin ang sarili ko kung ganyan ba talaga. Pero hindi ko inaasahan na mabubuntis si Sandy after that one time. Nang lumitaw si Sandy sa aming kasal at sinabi sa akin na buntis siya sa aking anak, ang aking isip ay nablangko. Tinitigan ko si Pearl, pero walang expression sa mukha niya. Mas kalmado siya kaysa sa sino mang naroon. Ayaw ko siyang iwan at sumama kay Sandy. Mananatili sana ako kung hihilingin niya sa akin na kumpletuhin ang seremonya sa oras na iyon.